ginagawang bobo at sinasabihan na Indio ang mga Pilipino. And you, Franz Castro, Benny Abante, Martin Romualdez, Saldico, Marcos Jr., Lee Satanas. Learn from the history. Ang mga sasakyan nila, ang mga bahay nila, ang mga pinapaaral nila sa kanilang mga nepo babies, ang ipinibili nila ng mga jewelry sa kanilang mga nepo mistresses ay galing sa taxes, dugo at buhay ng mga Pilipino. Ayokong magmakaawa na maawa naman kayo sa mga Pilipino. Kasi alam ko, wala kayong awa. I don't even think that you are a person. I think you are an evil trying to govern the Filipino people. Ganon kayo. So I will not say, please resign. Ito ang tandaan nyo. Habang nakikiusap pa kami, bumaba kayo. Dahil sooner rather than later, mind you, hindi na kami makikiusap. Hindi na namin kayo sasabihan. Kakalad ka rin kung kakalad ka rin. Bababuyin kung bababuyin. Yes. Bakit? In this generation, we are millennials. We do mirroring. Kung ano yung energy, kung ano yung serbisyo, kung ano yung trato na binibigay nyo sa amin, yan din ang ibabalik namin sa'yo. We are the fucking millennials and we are like that. Sa mga putang yan na nakaupo dyan sa Kongreso, huwag niyong hintayin. Huwag niyong hintayin na ang galit ng taong bayan ay aabot sa sukdulan. Because I'm telling you, I am an ordinary private citizen. But with the amount of rage and anger na feel ko ngayon, I cannot promise I will be a decent person when the time comes. That I can promise you. I cannot promise na kapag aabot sa sukdulan ang kakapalan ng mukha nyo, ang kakapalan ng mga pagmumukha nyo, ang pagkawalang kaganansya. My God! You are not a fucking Gen Z to be a nonchalant person. Mga matatanda na kayo dyan! Putang ina! Except, of course, for Kiko Barzaga. Shout out to Kiko Barzaga. I do not care if you are a kakapi, whatever faction, whatever political intention do you have, it's a big shout out to you. Pero itong mga putang inang ko, gusto kong pakalanan kayo? Isa-isa? Franz Castro! Girl, bakit ka nandyan? Eh, pumunta ka ng Sikihor, wala na ako doon. Nakikipagkamay ka daw sa Sikihor. Sana nandun ako nang pumunta ka doon. Ngayon, I'm here. Let's go and eyeball Franz Castro. Franz fucking Castro. Tapos sasabihin mo naman, hindi decente ang babae niyan. Napakatabi ng bibig. You know, napaka-immoral, napaka-indecent na babae. Yes, I'm just giving you the fucking energy that you are giving to the Filipino people. You do not deserve an ounce of respect. Zero respect. Kasi, girl, mukha mo ba lang hindi ka respeto? Wala kang moralidad. Hindi ko nga narinig, ano bang ginawa mo sa Kongreso? Bobo ka na nga, underperforming ka na nga, hindi ka pa maganda, girl. You're not pretty, you're bobo, and you're underperforming. You do not deserve a seat in the Congress. Sasabihin nyo naman, red tagging. So I'm not gonna go into that topic. Alright? Kasi, ang hilig-hilig, akala mo, gusto ko may patawag sa God ko. I wanna be there. I wanna face you fucking idiots. I wanna face you. Para sabihin ko sa pagmumukha nyo na hindi kami natutuwa sa... I understand. Our feelings, our perception, our opinion does not matter to you. And I know, kasi wala naman kayong ibang gusto, pangarap, at gawain sa araw-araw, kundi ang magnakaw. We
are minimum wage earners. Pero feel ko I'm so fucking rich. Kasi sponsored ko yung mga lifestyle nyo. Sponsored ko yung mga sasakyan nyo. I'm so proud of myself. I'm a fucking independent woman because I am sponsoring Franz Castro. I am sponsoring Benny Abante. I am sponsoring Martin Romualdez. I am not just sponsoring these fucking politicians, but I'm also sponsoring their relatives, their nepo wives, their nepo babies, and their nepo mistresses. Sana maging South Korea tayo. Just a little bit. Konti lang. Konti lang. Sana maging South Koreans ang mga Pilipino. Kung saan hindi tinotolerate ng mga K-netizens ang mga leader, ang mga public personality na may mga scandal. You know? Pupunta ka sa bundok, magkikidnap ka ng mga bata, tapos uupo ka sa House of Congress as if you're the most moral person in the Philippines. Fuck you. Fuck you. You do not deserve an ounce of respect, Franz Castro. Benny Abante, let me tell you a story. I went viral on TikTok. I was tagging you. I was hoping you would notice. But who am I? I am a nobody. I am a fucking nobody. But here I am now, all the way from Cebu. I just got here today. Because I want to say it to you. Alam ko, nakikinig ka. Putang ina mo, umalis ka sa simbahan dahil ikaw ay isang demonyo. Filipinos, I'm asking you, please, let's have a standard. Let's have the qualifications. Especially for these public officials who run for a public office to serve the public. That statement itself, it should tell you one thing. We, the Filipino people, we are the employers. We're paying them to do their fucking job and they're doing not just a sloppy job, but an obviously idiotic job. Wala ba kayong mga utak dyan? Bakit kayo nasa Kongreso kung saan ang trabaho nyo is to create, amend, modify, and enforce law? Kung kayo mismo nilalabag, inaabuso nyo ang batas. The audacity! The audacity! Mga putang ina nyo, lumabas kayo! Hanapin nyo kami! Hanapin nyo kami! Huwag niyong hintayin. Dahil, sinasabi ko sa inyo, I am coming from a private life. I am coming in Manila as a private person, as a nobody. Right? Nobody knows me. Nobody knows what I'm doing. Nobody where I came from. But here I am. And do you know what exactly fuels the motivation for me to be here? Because I think, and I 100% believe, that it's time for me, and for these people, and for those people, and for all these ordinary Filipino citizens to hold you accountable. Ito ang sasabihin ko sa'yo, hindi ako uuwi ng walang bumababa. Tandaan nyo yan. Walang uuwi kung walang bababa. Walang uuwi kung walang bababa. It's time to reform. Abolish Congress if necessary. Wala namang bagyan. Let me ask you, all these people here, media, ordinary people, professionals, ex-military, whoever this fucking person here on the video, name one thing na naramdaman nyo na worth it ang binayad ng taxes para palamunin, pasahurin, at i-fund even the fucking air that they breathe in Congress. Tell me one thing. Just one thing. Ikaw, did you ever feel, meron ka bang isang example, situation, na you can proudly say na, oh my God, Congress has done something good? No? Shame on you. I am, let's not say my age, because I want to be 30s,
When you're in your 30s, you're in your 30s, period. But let me tell you, sa tatlong dekada kong nabubuhay sa mundong ito, sa bansang ito, I cannot remember a single fucking thing that I can proudly say na, oh, ito, ginawa to ng Congress. Ginawa to ng mga butihing congressman. Wala. Zero. Until magnanakaw ba kayo? Pinapalamon na nga kayo. Makinig kayo! Pinapalamon na nga kayo. Pinapasahuran pa kayo. Binibigyan pa kayo ng iba't ibang allowances. Kahit simpleng pagtrabaho dyan, hindi nyo pa magawa. Kung magnakaw kayo ng patago, napaka-immoral nyo naman na magnanakaw kayo ng harap-harapan, magsisinungaling kayo ng harap-harapan, at ito yung, this is what makes me very infuriated, very upset, and angry. Kasi, the way you report, you manipulate the mainstream media, para bang iniisip nyo na bobo kami? Para bang iniisip nyo na wala kaming access sa information? Ano ba ang tingin nyo sa amin? Ha? Ano ba ang tingin nyo sa mga Pilipino na kami ay mangmang? Para tayong nasa panahon ni Rizal, kung saan ang mga Friday ay ginagawang bobo at sinasabihan na Indio ang mga Pilipino. And you, Franz Castro, Benny Abante, Martin Romualdez, Saldico, Marcos Jr., Lee Satanas. Learn from the history. Every abuse, every tyranny is not forever. And when that day comes, we're not gonna be merciful. I'm telling you. Right? Buaya! Don't distract me. I'm gonna talk to the Filipino people. Anyway, back to the value-added tasks. Isipin nyo, who can answer me? Ilan exactly, just a rough estimate, ilan ang bilang ng mga ordinaryong Pilipino na sumasahod ng minimum wage? 1 million? 2 million? 3 million? I don't think so. We are more than 100 million in the Philippines. I'm not that intelligent. I'm not that resourceful. I'm not the kind of person who reads every day. I'm telling you. But one thing that I know, we are more than 100 million. Just imagine this. Just imagine. Ito isipin nyo. For example lang, on a rough estimate, merong 10 million Filipinos working, earning a minimum wage of 500 pesos. Sinong matalino dito? Magkano ang 12% VAT ng 500 pesos? Let me answer that for you. It's 60 pesos. Now, if you are earning 500 pesos with this fucking inflation, because these thieves in the House of the Representatives are just stealing and plundering our money. With so much inflation, do you really think na hindi gagastusin ng mga ordinaryong Filipino yung 500 pesos that they earn on a daily basis? Well, surprise, the answer is no. Obviously, kulang pa ang 500 pesos. So, in every working individual in the country earning 500 pesos, they contribute 60 pesos of value-added tax daily. Let's do the math. Rough estimate, 60 pesos times 10 million working class Filipinos earning minimum wage earners. Magkano yan? The question, nasaan ang pera? Bakit may mga health center tayo na pag pumupunta tayo doon para humingi ng mga
over-the-counter medicine like paracetamol. Fucking paracetamol is the cheapest pain reliever, but yet the fucking government cannot afford it. Shame on you. Bakit sasabihin ng kapitan namin, wala kasing budget? Walang budget sa paracetamol? Pero may budget para sa travel abroad ng mga anak nyo? May budget para sa mga pag-aaral ng anak nyo, not just abroad, but Switzerland, Lersay University. Fucking whore! Mga garapal! Mga burikat kayo dyan! Now, let's go back to the calculation. 10 million Filipino people working, earning a minimum wage of 500 pesos. Value-added tax lang yon. 10 million estimate lang yon. Do you really think that there's only 10 million Filipino people working for minimum wage earners? Ang laki ng pera ng Pilipinas. Let's add sin taxes. Let's add real estate property taxes. Let's add salary taxes! Kami ang nagtatrabaho araw-gabi. Lumulusong sa baha dahil ipinulsan nyo ang budget sa flood control. And don't get started with me. With how much money did you took from us? Flood control projects is 500 billion. PhilHealth funds is 60 plus billion. GSAS, SSS, PDIC, you are not supposed to take those money, especially PhilHealth. It is unconstitutional to take excess money from PhilHealth and put it in the fucking infrastructure in a ghost project naman. Do you think we're bobos? No, we're not. We're not idiots. Maalam kami dahil may YouTube University. Accessible sa marami. Mga putang ina nyo, huwag nyo kaming lukuhin. Nakakagalit. At kapag galit na galit na galit na galit na kami kayo, galit na galit na galit na kami sa inyo, ito ang tanda nyo, siguruhin nyo lang na kayang pasakayin sa mga private jets nyo lahat ng relatives nyo. Because taong bayan will show no mercy when the time comes. Tandaan nyo yan. Enjoy nyo muna yung mga sasakyan ninyo na pinili namin. Enjoy nyo muna yung mga bahay nyo na pinili namin. Kaya pala ang hirap-hirap. Di as a virtual assistant, ang hirap-hirap magbakasyon. Kasi walang ekstrang pera. Kasi kailangan pala naming sponsoran yung mga lifestyle nyo. We sponsored your fucking lavish lifestyle without our consent, and that's fucking evil. Fucking evil! House of Representatives, just close your building. Hindi nyo naman building yan, pera nga namin yan. Pera namin yan yung building nyo. Yung upuan na inuupuan nyo, pera namin ang pinili dyan. Yung mga sasakyan na sinasakyan nyo, pera namin ang binibili dyan. Yung mga bahay na tinitirahan nyo, pera namin yan. Yung pinapakain nyo sa mga anak nyo, pera namin yan. Hindi ako magmamakaawa sa inyo na mag-resign. Just do whatever you wanna do. Just continue what you're doing. And I'm sure, 100%, that you're just fueling the rage of the ordinary people. Just come to think of it, I am a nobody from Cebu City. But I came here on my own. I came here on my own because of the rage, the injustice, and the kaguhan that I feel. That I felt on my soul as if I have a soul, I feel it in my soul. Mga putang ina nyo. Sinasabi nyo ang mga OFWs, modern day heroes, right? Mga modernong bayani ang ating mga OFW. Pero bakit ang NAIA may laglag bala na naman? Bakit ang NAIA in-increasean nyo ang mga taxes sa mga Pilipinong pumapasok at lumalabas? Pero yung pumbilya nyo, pondito, kagaya ng mga pag-iisip nyo, pondito. Pondito nga ba? Or wala lang kayong pake?
Kasi nakatapal sa mga mata nyo ang pera na hindi sa inyo. Mga putang ina nyo, nakakasawa, nakakasuka, nakakagalit! Nakakagalit kayo! Kaya please lang ipagpatuloy nyo ang pagnanakaw nyo, ang pagsisinungaling nyo, ang panggagagaw nyo, dahil yan mismo ang dahilan kung one day wala nang safe space sa inyo. Sinasabi ko, may sukdulan ang lahat. May sukdulan ang galit. May limitasyon ang pagtitiis ng mga Pilipino. May limitasyon ang pag-tolerate namin sa mga abusadong katulad nyo. Again, we are not asking for anything that standard, that worldly standard. We're not anything. We're not expecting to become the US. We're not expecting to have facilities like Canada, like Japan, like US, like UK. We do not. Kaming mga Pilipino, madali kaming mahalin. Madali kaming umintindi. Pero bakit yung pagamutan walang gamot? At bakit kailangan naming pumila at magkaroon ng utang na loob kay Romualdez, sa mga kapitan, sa mga mayor, sa mga governor? Bakit kailangan naming magkaroon ng utang na loob upang mabayaran ang excess namin sa hospital when, in the first place, those fucking money are ours? Hindi sa inyo. Eto, I urge every Filipino, for whatever results it comes after this, let's demand and require every public officials to send their children in public schools. Baka, when they are required to send their children in a public school, baka maging maganda ang public school natin. Tayo ang nagbabayad ng pera. Pero ang mga anak nila, nasa ibang bansa. Samantalang ang mga ordinaryong Pilipino na naghihirap, nagtatrabaho, araw-araw, kahit may sakit, kahit may putang inang baha, dahil ninakaw nyo ang flood control projects, nagtatrabaho pa rin. Pero nasaan ang mga anak namin? Nasa public school na walang upuan. Nasa public school. Ang brother-in-law ko is a teacher. Is a fucking public teacher. He just joined the public teaching profession. Yet, umalis na lang siya sa paaralang pampubliko. Umalis na lang siya sa nasabing pampublikong paaralan. Nagkaroon pa siyang sweldo? Hindi, kasi walang budget. Pupunta ka ng health center, pupunta ka ng pagamutan, solo parent. I was widowed. I got widowed when I was 26. Pero hindi ako klaseng tao na pupunta sa gobyerno magrarally dahil mahirap ang buhay ko. I'm not that kind of person. So what I did after I got widowed, nagtrabaho ako ng call center. At sa umaga, nagbibenta ako ng kondo para sa mga putang ina nyong taxes. I am that kind of hardworking Filipino. But I am a solo parent. Naisabatas na ang mga benepisyo para sa solo parent. Pero sa tuwing pupunta ako sa fucking DSWD, 3 taon. Pero ang sagot, iisa, ma'am, wala pong discount sa tuition kasi wala pong budget. Walang budget kasi ninanakaw ni Congressman Abante, ninanakaw ni Franz Castro, ninanakaw ni Martin Romualdez, pinaghahatian ni Luis Tro,
Pinaghahatian ng mga putang inang senador with approval, authorization, heads up, and cheer coming from the most highest high excellency, your President, Bongbong Ferdinand Marcos. Dude! I'm gonna call you dude. Kasi, I don't think you are a president. Sino ang naniniwala dito na si Bongbong Marcos ay may isang katangian ng isang papulo? I remember, I remember so well when he assumed office. I started hearing rumors na this and that, Marcos was this and that, eto na naman tayo. And I was like telling my friends, the guy just assumed office. Let's give him a break. Kasi nga, hindi ako ganong klaseng Pilipino na complain ng complain. So, for the first few months, sinabi ko sa sarili ko na give this guy a break. He just assumed office. There's a lot of things to do. Many months after that, there came the rumors of the flood projects. Flood projects did not happen yet last year. All this scandal did not happen this year. It happened last year and late last year when he assumed office. Right? So sasabihin ko sa inyo, yung mga pagnanakaw nyo sa House of Representatives, hindi lang yan kayo. It's an organized syndicate, crime, cover-up, criminal offense to the Filipino people, executed, approved, authorized, none other than His Excellency Ferdinand Bongbong Marcos. Kaya dude, wag kang magpapa-interview ulit na sasabihin mo. Wala naman akong idea kung bakit na tayo ganito na pala kalala ang mga magnanakaw. You are the number one magnanakaw. How come wala kang idea? How come wala kang alam, Bongbong Marcos? Crap! It's a crap! Gaguhan! Do you really think we're idiots? We're not! Kasi ang mga pagnanakaw na to, hindi ito magiging ganito kalala kung hindi mo aprobado at autorisado. You are the number one criminal committing criminal offenses to the Filipino people. Walang iba! Walang iba! It's just you! It's just you and your minions in the Senate. It's just you and your minions in the Congress. Araw-araw kayong nandyan sa Congress. Anong ginagawa nyo? Nagnanakaw! Nagnanakaw ng pondo ng bayan. Again, hindi ko sasabihin sa inyo na maawa naman kayo. Just do whatever you wanna do. Continue what you are doing right now. Nakaw kayo ng nakaw at gaguhin nyo kami ng gaguhin na para bang kami ay nasa panahon ni Rizal at mga Indio at walang mga pinag-aralan. Ipagpatuloy nyo yan dahil may sukdulan ang pagtitiis ng mga Filipino. May sukdulan ang galit. Ang mga Filipino ay magtitiis, ngunit ito ay may limitasyon. At kapag dumating ang panahon na yan, magtago kayong lahat. Lahat, pati mga kamag-anak nyo na flex ng flex sa Instagram ng mga Balenciaga, ng mga Chanel, ng mga Hermes, ng mga 780,000 mil for 4 persons. Mga putang ina, mga garapal kayo. There's a special seat for you guys in hell. I'm telling you that. And if one day I'm gonna go to hell, I'm gonna make sure that I will drag all of you to hell. Mga putang ina nyo. Makakapal ang mukha. You are mga baldado kayo dyan, mga PWD, mga inutil, mga bobo. Mga palamunin ng bayan.
Mga salot ng bayan! Mga pahirap ng bayan! Mga putang inang nagpapahirap sa mamamayan! Kaya ipagpatuloy nyo yan! I dare you! Magnakaw kayo ng magnakaw ng magnakaw ng magnakaw ng magnakaw! At gaguhin nyo kami! Nang gaguhin! Kasi it's just gonna fuel the rage of every Filipino. And one day magtago kayo because we will show no mercy. Yan mga kapatid, confirm na po ang pagkapanalo natin ngayon. Confirm na po.